Starting darus ng at turong servoyo sumatay kayong hiragaw ng itik sino'y sayan dito kaming tutulong kami walang sududaman mo kadit Kusiran mo ginagawa panatilihin ang kaayusan at katahimikan sa ating banal na prosesyon. At kung maaari po, tayo pong lahat ay magbigay ng espasyo sa lahat po ng mga karosang daraan sa ating harap. Kaya po mangyaring gumilid na po ang ating mga mananampalataya nang sa gayon po ay magkaroon po tayo ng mas maayos na daloy ng ating prosesyon. At pinababatid din po sa lahat na magkakaroon lamang po tayo ng 2 pila o hanay sa likod ng bawat karosa upang matiyak po ang kaayusan ng ating prosesyon. Maraming salamat po. Ngayon po ay ganap na nating sisimulan ang prosesyon ng paglilibing sa parokya ng Santiago Apostol dito sa Paunggong, Bulacan. Ito po ay pinamumunahan ng ating kapulisan. At kaagapay din sa ating prosesyon ang ating mga sakristan mula sa Ministry of Altar Servers ng ating parokya. Unang bahagi, mga apostoles. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Pedro Apostol, sa pangangalaga ng Pamilya Valencia at sa pangangasiwa ni Remedios Franco.
Si San Pedro ay isang mangingisda na tinawag ni Jesus upang maging apostol. Sa kanya rin ipinagkatiwala ni Jesus ang mga susi ng kalangitan at kinikilalang unang papa ng ating simbahan. Tinagpas niya ang tainga ng katiwala ng punong pari nang si Jesus ay dakpin sa halamanan. At 3 beses niyang itinatuwa si Jesus na lubos niyang tinangisan at pinagsisihan. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami. San Andres Apostol, sa pangangalaga ni Christian Orbe at pamilya. Si San Andres ay kapatid ni San Pedro at isa ring mangingisda. Tulad ng kaniyang kapatid, tinalikuran niya ang lahat upang sumunod kay Jesus. Pagpanaog ng Espiritu Santo, nangaral siya sa Asia Menor at Grecia at sinasabing namatay sa Patra Akaya na nakatali sa isang krus na Etis. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, sa pangangalaga ni Alexander Eleazar Bulaong at pamilya. Si Santiago Apostol ay anak ni Zebedeo at Salome at kapatid ni San Juan Evangelista. Tinagurian silang Boanerges o mga anak ng pulong dahil sa kanilang kapusukan. Mapalad siyang masaksihan ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor at nakasama rin siya nang manalangin ang Panginoon sa halamanan. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Felipe Apostol, sa pangangalaga ng pamilya de Guzman at de la Cruz. Si San Felipe ay unang naging alagad ni San Juan Bautista bago naging apostol ni Jesus. Matalik silang magkaibigan ni San Bartolome. Noong huling hapunan, hiniling niya kay Jesus, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at yaon sukat na sa amin." San Felipe Apostol, ipanalangin mo kami. San Bartolome Apostol, sa pangangalaga ni Francis Bartolome at pamilya. Tinawag siya ng Panginoon na tunay na Israelita. Si San Bartolome ay unang nakilala bilang Natanael at matalik na kaibigan ni San Felipe. Nangaral siya sa dakong silanganan at di naglaoy na matay sa pamamagitan ng pag-aalis ng kanyang balat bago siya puputan ng ulo. San Bartolome Apostol, ipanalangin mo kami. Santo Tomas Apostol, sa alaala ni Domingo Valencia, sa pangangalaga ng pamilya Valencia. Si Santo Tomas, na tinatawag din Didimo, ay isang Galileano na naging alagad ni Jesus. Siya ang apostol na nag-alinlangan sa muling pagkabuhay ni Jesus. Nang makita niya muling ang nabuhay si Jesus, iniutos ng Panginoon na ipasok niya ang kanyang mga daliri sa mga kamay at paa ni Jesus. Agad siyang naniwala at namutawi sa kanyang bibig, "Panginoon ko at Diyos ko." Santo Tomas Apostol, ipanalangin mo kami. San Mateo Apostol,
sa pangangalaga ni Hilaria, Kalayag at pamilya. Isang publikano na nooy tinatawag na Levi, si San Mateo ay tinawag ng Panginoon upang maging apostol. Si San Mateo ang sumulat ng unang ebanghelyo at pagpanaog ng Espiritu Santo ay nangaral sa Ethiopia at Persya. San Mateo, apostol at ebanghelista, Ipanalangin mo kami. Santiago, anak ni Alfeo, sa pangangalaga ni Marvin Ralon Constantino at pamilya Garcia. Si Santiago ay kapatid ni San Judas Tadeo. Siya ay naging obispo ng Jerusalem at dahil sa pangangaral niya tungkol kay Jesus, hinuli siya ng mga Hudyo at inihagis mula sa taas ng templo at nang di mamatay ay pinagbabato at pinalo. Sumulat din siya ng isang epistola sa Bagong Tipan. Santiago, anak ni Alfeo, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, sa alaala ni Romeo Eligio at sa pangangalaga ng pamilya Eligio. Si San Judas ay kilala sa taguring Tadeo na ang kahulugan ay malakas ang dibdib. Sumulat siya ng isang epistola sa Bagong Tipan at nangaral sa Mesopotamia, Persya at kung saan pa hanggang sa namatay sa pamamagitan ng pagpalo sa kanya ng isang malaking kahoy. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. Sa pangangalaga ni Bernardo at Renalyn de la Cruz at pamilya. Si Simon na tinatawag ding Cananeo o Zelotes ay isang masugid na tagusunod ng batas ni Moises. Kakaunti ang nalalaman tungkol sa kanya, liban sa kanyang pagtungo sa Ehipto, Mesopotamia at Persya upang mangaral. Inilalarawan siyang may dalang nagari ang kasangkapang ginamit sa pagmamartir sa kanya. San Simon, Bakabayan, ipanalangin mo kami. Ikalawang bahagi, mga tagpo sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagbibinyag kay Jesus ni San Juan Bautista sa pangangalaga ng pamilya Gatmaytan. Nang makita ni Juan si Jesus, sinabi niya, "Tingni, narito ang kordero ng Diyos." Nang matapos na binyagan ni Juan si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabing, "Ikaw ang aking anak na lubos kong kinalulugdan." Jesucristong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ang pagtukso ng Diablo kay Jesus sa pangangalaga ni Brian Gonzales at pamilya. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay inugso siya ng Diablo. Sa kabila ng makailang ulit na pagtukso sa kanya, si Jesus ay hindi nagpakita ng kahinaan. Bagkus, pinalayas niya ang Diablo at ipinakita niya
na hindi dapat subukin ang Panginoong Diyos at tanging ang Diyos lamang ang dapat na sambahin at paglingkuran ng lahat. Jesucristo, lakas naming mga nagsisikap na magpakabuti, Maawa ka sa amin. Ang unang himala ni Jesus sa kasalan sa Cana, Galilea, sa pangangalaga ni Neil Adriano at pamilya. May kasalan sa Cana sa Galilea at naroon si Maria, si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Naubos ang alak, kaya't sinabi ni Maria kay Jesus, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa aking bilang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ni Maria sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Pinapuno nga ni Jesus ng tubig ang 6 na banga na nakalaan para sa paghuhugas ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. At nang halos umapaw na ang mga ito, pinakuha niya sila at ipinatikim sa namamahala ng handaan. Dito nga'y natikman na ang tubig ay naging alak. Jesucristong ipinahayag ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang unang himala. Maawa ka sa amin. Sa babaeng Samaritana, sa pamamalaga ni Marcelino at Melita Bondo at pamilya. Nang makatagpo ng Samaritana si Jesus sa balon ng Sicar, hindi pa niya lubusang nakikilala kung sino ito. Ang kaniyang pakikipag-usap kay Jesus ay naging daan upang unti-unti niyang makilala si Jesus. Sa simula, para sa kanya, si Jesus ay isang Hudyo, pagkatapos ipropeta, at sa huli ay naunawaan niya na si Jesus ang Mesiyas, ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Jesucristo, tubig ng buhay na walang hanggan, Maawa ka sa amin. Ang pangangaral ni Jesus sa mundo alay sa alaala ni Francisca Sison sa pangangalaga ni na Christopher Joe Sison at Remedios Enriquez at pamilya. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kaniyang mga alagad at siya'y nagsimulang mangaral sa kaniya. Dito ipinangaral ni Jesus ang mga mapapalad na lubos na kinalulugdan ng Diyos. Jesucristo, gantimpala ng mga mapapalad na kinalulugdan ng Diyos. Maawa ka sa amin. Ang pagpapatigil ni Jesus sa unos sa pangangalaga ng pamilya sa Maniego. Isang araw, sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig. Natakot ang mga alagad, kaya't ginising nila si Jesus. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang mga alon. Jesucristo, sandigan namin sa mga unos ng aming buhay. Maawa ka sa amin. Ang himala ni Jesus ng pagpaparami ng tinapay at isda sa pangangalaga ni Joseph Aldous Ronquillo at pamilya. Nang si Jesus ay tumawid sa ibayo ng lawa ng Galilea, siya ay sinundan ng napakaraming mga tao. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Dinala ng mga alagad ang isang bata roon na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Dinala ng mga alagad ang isang bata
O kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos na magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isla. At ang lahat ng naroon ay nakakain at nabusog. Jesucristong nagbibigay sa amin ng aming kakanin sa araw-araw. Maawa ka sa amin. Ang paglakad ni Jesus sa tubig sa pangangalaga ni Nelly at Dex Pacheco at pamilya. Pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Nang madaling araw na, sumunod siya sa kaniyang mga alagad at lumakad sa ibabaw ng tubig. Inakala ng mga alagad na siya ay multo, ngunit nagsalita si Jesus at sinabi, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw iyan, papuntahin mo ako sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Pinalapit siya ni Jesus at nagsimula rin lumakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sabi niya, "Panginoon, sagipin ninyo ako." Agad siyang hinawakan ni Jesus at sinabi, "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya." Jesucristo, gabay namin sa aming paglalayag sa buhay, Maawa ka sa amin. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa pangangalaga ng pamilya ni na Perfecto at Elsa Aranias Dayao. Umakyat si Jesus sa bundok ng Tabor upang manalangin kasama sina Pedro, Juan at Santiago. Habang nananalangin si Jesus, ay nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kasuotan niya ay nagniningning sa putian. At biglang lumitaw sa tabi niya sina Moises at Elias. Lubhang nagitla ang mga alagad na kasama niya. Nililiman sila ng nagliliwanag na ulam at mula rito'y isang tinig ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugan. Pakinggan ninyo siya." Jesucristong nagpapanibago sa aming mga pagkatao. Maawa ka sa amin. Ang pangangaral ni Jesus tungkol sa tore ng Siloe sa pangangalaga ni Patrick Aldrey Dayao at pamilya. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa ibang mga taga-Galilea? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila." At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore ng Siloe. Sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila. Jesucristong tumatawag sa atin na pagsisihan ng ating mga kasalanan. Maawa ka sa amin. Ang pagpapagaling ni Jesus sa lalaking bulag sa pangangalaga ni Frances Raven Sulit at pamilya. Nang marinig ng bulag na nagdaraan si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kaniyang sinabi, "Dalhin ninyo siya rito." Nang makalapit na siya, tinanong siya ni Jesus, "Ano ang nais mong gawin ko para sa iyo?" Sumagot ang bulag,
Guro, nais ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon di nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Jesucristo mapagpagaling sa mga nananampalataya, paawa ka sa amin. Muling binuhay ni Jesus si Lazaro sa pangangalaga ni Elsie Lindaya at pamilya. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at nang makalakad siya. Jesucristo ang muling pagkabuhay at ang buhay. Maawa ka sa amin. Binuhusan ng pabangong si Jesus ni Santa Maria de Betania sa pangangalaga ni Harold Palugod at pamilya. 6 na araw bago ang Pasko nang magpunta si Jesus sa Betania. Pagdakay kumuha si Maria ng halos kalahating litro ng pabango na gawa sa puro nardo. Ibinuhos niya ito sa mga paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang duhok. Nabagabag si Judas sa ginawang ito ni Maria, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus na hayaan niya itong gawin sa kanya dahil paghahanda ito sa kanyang ibig. Jesucristong hulwaran sa paglilingkod sa aming kapwa, maawa ka sa amin. Ikatlong bahagi, ang mahal na pasyon at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sa pangangalaga ni Nelly at Bernadette Bernardo, Reverendo Padre Renato Brion Jr. at pamilya Kalaya. Nang mabalitaan ng mga tao na si Jesus ay papunta sa Jerusalem, sila ay kumuha ng mga palaspas at oliba at lumabas sila ng lungsod upang siya'y salubungin. Sila ay sumisigaw, purihin ng Diyos, pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Jesucristo, Hari ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem sa pangangalaga ni iginagalang Raymond Marcaida at pamilya. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y nigit ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Jesucristong tumatangi sa bawat naming pagkakasala, maawa ka sa amin. Ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina sa pamamalaga ni Remedios Magsakay at pamilya. Batid ni Jesus na nalalapit na ang panahon upang tuparin niya ang kalooban ng kaniyang ama. Nababatid din naman ni Maria ang bagay na ito.
kung kaya't malaking kalumbayan ang kaniyang nadama nang mamaalam si Jesus sa kaniya upang ihain ang sarili para sa katubusan ng sanlibutan. Jesucristo nagturo sa amin na mahalin ang aming mga magulang. Maawa ka sa amin. Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng kaniyang mga alagad sa pangangalaga ng pamilya Ronquillo. Nang matapos ang hapunan, si Jesus ay nag-alis ng kanyang balakal at nagbigkis ng tuwalya sa kanyang bayuang. Pagkatapos ay naglagay ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan na ang paa ng kanyang mga alagad. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa kanyang mga alagad na dapat nilang pagalingkuran at mahalin ang bawat isa tulad ng ginawa niyang pagmamahal sa kanila. Jesucristong naunang maglingkod at magmahal sa amin, Maawa ka sa amin. Ang huling hapunan sa pangangalaga ng pamilya Valencia. Nang malapit na ang oras, tumulog si Jesus sa hapag kasama ang kaniyang mga apostol. Kumuha siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay sinabi, "Ito ang aking katawan." Hinawakan din niya ang kalis at matapos magpasalamat sa Diyos ay sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo." Jesucristong inihain ang sarili alang-alang sa amin. maawa ka sa amin. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani sa alaala ni Josefa Menigroso Lindayan at sa pangangalaga ng pamilya Lindayan. Nanalangin si Jesus sa bundok ng mga Olibo kasama sina Pedro, Juan at Santiago. Sinabi niya, "Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang sa iyo." Nagpakita sa kanya ang isang anghel at pinalakas ang kanyang loob. Dala ng matinding hinagpis, pumatak sa lupa ang kanyang pawis na animoy mga patak ng dugo. Jesucristong naging masunurin sa kalooban ng Ama, Maawa ka sa amin. Ang pagkakanulo ni Judas kay Jesus sa pangangalaga ng Saguan Paumbong Incorporated. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, narito ang isang karamihan at siyang tinatawag na Judas na isa sa 12 ay nangunguna sa kanila. At siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Datapwat sinabi ni Jesus sa kaniya, "Judas, sa isang halikbaga ay ipagkakanulo mo ang anak ng tao." Jesucristong nahapis sa pagkakanulo ng isang kaibigan, maawa ka sa amin. Ang pagdakip kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Gonzales. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazareth," sabi nila. At sinabi niya, "Ako iyon." Muli niyang itinanong, "Sino ba ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazareth," sagot niya. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko na sa inyong ako iyon. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga tay na Hudyo at ng mga kawal na Romano." Jesucristong iginapos at inaring parang kriminal, Maawa ka sa amin.
natin umuli sa ating mga mananampalataya upang matiyak po natin ang kaayusan at katahimikan po ng ating banal na prosesyon. Mangyaring magkaroon lamang po tayo ng 2 linya o hanay sa bawat karosa. Muli, pinaalalahanan po ang lahat na kung mangyari ay magkaroon lamang po tayo ng 2 hanay sa bawat karosa na ating susundan. Maraming salamat po. Hinihikayat din po ang lahat na samantalang tayo ay sumusunod sa ating prosesyon, ating pong isamo at ialay ang ating mga panalangin sa ating Panginoon. Isang pabatid po sa ating lahat, matapos ang prosesyon ng paglilibing ay isasagawa ang rito ng paglilibing ng Santo Entierro sa loob ng ating simbahan. Kaya hinihikayat po ang lahat ng mananampalataya na pagkatapos ng prosesyon na ay makiisa sa rito at gawain sa ating simbahan. Muli po, pagkatapos ng prosesyon ay gagawin ang rito ng paglilibing sa Santo Entierro sa loob ng ating simbahan. Hinihikayat po ang lahat ng mananampalataya na makiisa sa pagtuloy. Panatilihin ang kaayusan at katahimikan ng ating prosesyon. Muli, pabatid po, mangyaring magkaroon lamang po tayo ng 2 linya o hanay sa ating pagsunod sa ating mga karosa upang maisagawa po natin ang isang maayos na daloy ng prosesyon. Maraming salamat po. kay Jesus sa pangangalaga ni Abraham Jacob Clemente
at pamilya. Si Jesus ay kinutiya at binugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Siya'y piniringan nila at pinagtatanong, "Hulaan mo, sino ang sumuntok sa iyo?" Marami pang panlalait ang ginawa nila sa kanya. Jesucristong piniringan at nilibak ng mga kawan, maawa ka sa amin. Paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato sa pangangalaga ng pamilya Sumera at de Guzman. Sa pagnanais ni Pilato na mapalaya si Jesus, minsan pa siyang nagsalita sa mga tao. Ngunit patuloy sila sa pagsigaw na si Jesus ay ipako sa krus. Muling sinabi ni Pilato na wala siyang makitang sala kay Jesus upang siya'y ipapatay. Kung kaya't ipinahagupit na lamang niya ito upang maibsan ang galit ng taong bayan. Jesucristong natagtad ng sugat ang buong katawan, maawa ka sa amin. 78 daw yun. El Señor Desmayado, sa pangangalaga ni Erlinda Pangan Cabasal at pamilya. Sa walang lubay na paghagupit ng mga sundalo kay Jesus, siya ay nawalan ng malay tao. Si Jesucristong tagtad na ng sugat ang buong katawan ay patuloy pa rin hinahagupit ng suklina na halos kanya nang ikamatay. Jesucristong nawalan ng malay tao, maawa ka sa amin. Etche Homo, sa alaala ni Perla Lindayag at sa pangangalaga ng pamilya Lindayag. At siya'y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tampok at ito'y inihampas sa kanyang ulo. Matapos kutyain, hinupad nila ang balabal at muling sinuotan ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilipat siya upang ipako sa krus. Jesucristong nilibak at nilulhan ng mga sundalo, maawa ka sa amin. Si Kristong ipinatanaw sa taong bayan sa pangangalaga ni na Eden Sarmiento Jr., Nico Policarpio at Juan Miguel Capili at pamilya. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, "Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya." At lumabas si Jesus na may koronang tinig at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Narito ang tao." Jesucristong nagtiis ng panlilibak mula sa taong bayan, maawa ka sa amin. Ang paghihinaw ng kamay ni Pilato sa pangangalaga ni Divina Borlongan Lumbo at pamilya. Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghuhugas ng kamay sa harap ng mga tao. Sinabi niya, "Wala akong sala sa dugo ng matuwid na lalaking ito. Kayo na ang bahala sa bagay na ito." Jesucristong ibinigay sa taong bayan upang ipako sa krus, maawa ka sa amin. Ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus sa pangangalaga ni Glenn Radito Sumera at pamilya. Matapos ang paghagupit kay Jesus, patuloy pa rin ang sigaw ng taong bayan na ipako siya sa krus. Walang nagawa si Pilato kundi ang ibigay si Jesus sa kanila upang patayin. Kinuha nga nila si Jesus at inilabas pasan ang kanyang krus. Jesucristong buong pusong tinanggap ang parusang laan sa amin, maawa ka sa amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sa alaala ni Josefa Milagroso Lindayag at sa pangangalaga ng pamilya Lindayag, si Jesus ay dinala ng taong bayan sa Golgota upang ipako sa krus.
At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat upang ilagay sa ulunan ng krus. Ang nasusulat ay, Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Ito'y hindi kataga ng papuri at paggalang, kundi ng panlalait at pagtatuwa sa kaniyang naging kapalagay. Jesucristong binata ang bigat ng aming mga kasalanan. Maawa ka sa amin. Virgen de la Amargura, sa pangangalaga ni John L. de Leon at pamilya, hindi malirik ang kapaitang naramdaman ng mahal na Birhen sa pagkakakita niya sa paghihirap ng kanyang minamahal na anak. Sa bawat pag-alimura at pagmalupit sa kanyang anak, ay parang unti-unti rin siyang pinapatay. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng mapait na pagtangis sa mahal na Birhen. Mahal na Birhen ng kapaitan, Ipanalangin ko kami. Ang unang pagkadapa ni Jesus sa alaala ni Narciso Pasco at sa pangangalaga ng pamilya Pasco. Napasubasok si Jesus sa unang pagkakataon. Hindi na nakayanan ng kanyang habong katawan ang kabigatan ng krus. Subukan man niyang tumindig, ay hindi na niya lubos na makayanang buhatin pa ang krus na iniatang sa kanya. Nakadagdag pa sa kanyang paghihirap ang patuloy na panlilibak sa kanya ng taong bayan. Jesucristong nagtiis ng hirap alang-alang sa amin, maawa sa amin. ang pagpapahid ni Veronica sa mukha ni Jesus sa pangalaga ni Frank Joseph Tanghal-Dayao at pamilya. Sa daan patungong Kalbaryo, sinusundan si Jesus ng mga pambaihang tumatangis dahil sa kanya. At isa rito ay si Veronica. Dala ng malaking habag at pagpapahalaga sa dugo ni Jesus, pinahiran niya ng kanyang pira ang mukha ni Jesus. Dugo ni Kristo, hugasan mo ang aming mga kasalanan. Santa Veronica sa pangangalaga ng pamilya Valeriano. Kilala rin bilang Serafia, isa siya sa mga kababaihang sumunod kay Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Dala ng matinding habag, ipinahid niya ang kanyang pirang sa mukha ni Jesus at dito'y naiwang nakalimbag ang banal na mukha ng Panginoon. Santa Veronica, Ipanalangin mo kami. Ikalawang pagkarapa ni Jesus sa pangangalaga ni na Judge Joseph Noel at Remedios Galman Longboan at pamilya. Sa patuloy na paglakad ni Jesus, muli siyang nadapa sa ikalawang pagkakataon. Lalo pang nararamdaman ng kanyang nanghihinang katawan ang kabigatan ng krus. Sumupasok at napahaling sa lupa ang kanyang duguang mukha. Ang kanyang sugatang katawan ay patuloy pang binubugbog ng mga kaway at pinipilit siyang ipagpatuloy ang paglakad. Jesucristong napasupasok at napahalik sa lupa, maawa ka sa amin. La Tercera Caída sa pangangalaga ng pamilya Dayao. Hindi mabilang kung ilang beses nga pang nadapa si Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Sa bawat pagkasumasog niya, ang kabigatan ng krus ang nagtutulak sa kanyang mukha upang mapahalik sa lupa. Ito'y naglalarawan ng kabigatan ng ating mga kasalanan na pinili niyang batahin alang-alang sa ating kaligtasan. Jesucristong nasubasok sa kabigatan ng kanyang krus, maawa ka sa amin. Ang
pagtulong ni Simon Cireneo kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Cabigao at Montemayor. Sa ilang ulit na pagkadapa ni Jesus habang pasa ng kanyang krus, napag-isipan ng mga kawan na humanap ng tutulong sa kanya. Habang nasa daan, nasalubong nila si Simon na taga Cireneo. Pinatigil nila ito at ipinapasa ng krus habang pinapasunod kay Jesus. Jesucristo, karamay namin sa aming mga paghihirap. Maawa ka sa amin. Nuestra Señora de las Penas, sa pangangalaga ng pamilya Cortez de la Cruz, sa patuloy na pagpapahirap sa ating Panginoon, hindi rin malirip ang sakit na nararamdaman ng kanyang ina. Sa bawat papahirap na tinatanggap ni Jesus, sa bawat pag-aalimura at pagmumura sa kanya, si Maria ay nakibihagi sa lahat ng ito. Tahimik niyang tinanggap ang lahat ng ito at pinagkulay-kulay sa kanyang puso. Mahal na Birheng higit ng kasakitan, Ipanalangin mo kami. Ang paghuhubad kay Jesus. Señor de las Penas, sa pangangalaga ni Rodel Lavarias at pamilya, matapos ang mahabang oras ng paglakad patungong Kalbaryo, si Jesus ay inihahanda na upang ipako sa krus. Ang parusang kanyang tiniis ay parusang dapat ay para sa atin. Subalit, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, buong kapakumbabaang inako ng kanyang bugtong na anak ang lahat ng ating mga kasalanan, at siya ang naging hain upang ating makamtan ang kaligtasan. Jesucristo, mababang loob na sumunod sa kalooban ng Diyos. maawa ka sa amin. Inihabiling ni Jesus si Maria kay Juan sa pangangalaga ni Teresita Pasco Aguilar at pamilya. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa kanyang alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Jesus na aming kapatid, Maawa ka sa amin. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus sa pangangalaga ng pamilya Ibalyo. Nang magtatanghaling tapat na hanggang sa 3 ng hapon, nagdilim sa buong lupain, nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Jesucristong inihain ang sariling buhay alang-alang sa amin. maawa ka sa amin. La Pieta, sa pangangalaga ni na Isaac at Cristina Valencia at pamilya. Nang maibaba si Jesus mula sa krus, kaagad siyang dinala sa kandungan ng kanyang inang si Maria. Ang buhay na iluwal ng isang ina, ngayon ay isa ng malamig na bangkay. Walang magawa si Maria kundi tumangis at yakapin sa huling pagkakataon ang kanyang anak. Mahal na Birheng, tangan-tangan ang bangkay ng anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami. Ika-4 na bahagi, ang paglilibing sa ating Panginoong Jesucristo. Ang paghahanda sa libing sa pangalaga ni Nadito at Edna Hilario.
Si Jose na taga-Arimatea ay nagsalya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Pinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo na may dalang mabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at pinalot sa telang lino. Ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan, at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Dahil noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga, at dahil malapit ang libingang ito, doon nila idinibing si Jesus. Kamahal-mahalang katawan ni Kristo, Iligtas mo po kami. Santo Inhiero sa pangangalaga ng Pamilya Valencia. Ang bangkay ni Jesus ang larawan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y tubusin mula sa kasalanan. Siya'y walang kasalanan, ang nagtitiis ng hirap, mga pag-alimura at pagmumura, ng bugbog at mga hagupit, ng mga suntok at mga tampal, at sa huli ng pagkapako sa krus at kamatayan. Ang Santo Inhiero ang nagpapaalala rin sa atin nang si Jesus ay manaog sa daigdig ng mga patay upang ihatid ang dalangin kaligtasan. Panginoon, maawa ka sa amin. Sasama-sama natin pang-isa sa ating prosesyon, ating idulog sa ating Panginoon ang ating mga panalangin at kahilingan. Banal na Cruz sa pangangalaga ni Cora Villanueva Pahati at pamilya. Ang krus na nooy sagisag ng pagiging isang makasalanan, ngayon nagsilbing sagisag ng kaligtasan.
Ang krus na dati sa gisag ng kamatayan, ngayon nagsilbing tulay tungo sa buhay na walang hanggan. Ang krus na ito ng ating kaligtasan ay siya rin sa gisag ng ating pananampalataya at lubos na kinatatakutan ng mga kampon ng kadiliman. Ating ipagdala ang krus na banal. San Jose de Arimatea, sa pangangalaga ng pamilya Milanes. Si San Jose ng Arimatea ay isang mabuti at matuwid na tao na naghihintay sa kaharian ng Diyos. Pagamat siya'y kagawad ng Sanhedrin, siya ay isang lihim na disipulo ni Jesus at hindi siya sang-ayon sa ginawa ng kaniyang mga kasama kay Jesus. Siya rin ang nagpunta kay Pilato upang hihig ang angkay ni Jesus at maihanda ito upang ilibing. San Jose ng Arimatea, Ipanalangin mo kami. San Nicodemo, sa alaala ni Catalina Consorcia Clemente sa pangangalaga ng pamilya Clemente. Si San Nicodemo ay isang Pariseo na sumunod kay Jesus. Noong si Jesus ay inilibing na, nagdala siya ng pabango upang ipahid sa katawan ni Jesus bago ito ilibing, sang-ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. San Nicodemo, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Soledad, sa pangangalaga ni Nelly at Bernadette Bernardes at pamilya Calaya, at kay Reverendo Padre Renato Rio Jr. at pamilya Calaya. Matapos ilibing si Jesus, lubos ang pangungulila na nararamdaman ng kanyang ina. Hindi maialis sa alaala ni Maria ang mga naganap noong araw ng Biyernes. Sa kabila nito, si Maria ay nananatiling umaasa sa katuparan ng pangako ng kaniyang anak. Mahal na Birheng nangungulila, ipanalangin mo kami. Santa Susana, sa pangangalaga ni Benedicta Calaya Bulaon at pamilya. Si Santa Susana ay nakasama ng mga kababaihang naglingkod at nanatili sa tabi ni Jesus. Bagamat hindi madalas na mabanggit ang kanyang pangalan sa kasulatan, ay lubhang mahalaga ang kanyang gampanin at ambag sa ministeryo ni Jesus. Santa Susana, ipanalangin mo kami. Santa Juana de Cuza, sa pangangalaga ng pamilya Umali at Calaya. Si Juana na asawa ni Cuza ay isa sa mga kababaihan na naglingkod kay Jesus. Bagamat ang kanyang asawa ay may mataas na katungkulan sa sambahayan ni Herodes, hindi siya nagdalawang isip na maglingkod kay Jesus. Santa Juana de Cuza, ipanalangin mo kami.
Santa Maria, ina ni Juan Marcos, sa pangangalaga ng pamilya Isagan. Si Maria, ina ni Juan Marcos, ay ang may-ari at may tangan ng susi ng senakulo na pinagtausan ng huling hapunan ng Panginoon. Isa rin siya sa mga kabbaihang tumangos dahil kay Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, Ipanalangin mo kami. San Lazaro de Betania, sa pangangalaga ni na Margina at Carlito Galman. Si San Lazaro ay kapatid ni na Santa Maria at Santa Marta ng Betania at kilalang mga kaibigan ni Jesus. Siya ay namatay at 4 na araw nang nakalibing nang muli siyang buhayin ni Jesus. Ang himalang ito ni Jesus ay tumawag sa pansin ng maraming Hudyo at naging dahilan upang sila'y sumampalataya sa Kaniya. San Lazaro de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Marta de Betania, sa pangangalaga ng pamilya Gonzales. Si Santa Marta ay nakilala sa kanyang pagkaligalig sa mga gawain nang dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan. Bagamat na ikumpara siya sa kanyang kapatid na si Maria, ang ibig ipahiwatig ng Panginoon sa kanyang sinabi ay ang pantay na pagpapahalaga sa pananalangin at paggawa. Isa rin siya sa mga kababaihang naglingkod kay Jesus. Santa Marta de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria de Betania, handog sa ninunong Pastor Dayaw Sr. at Leticia Bahati Dayaw. Si Maria ng Betania ay nagpamalas ng pambihirang pagmamahal kay Jesus. Bunga ng pagmamahal na ito, siya ay laging handang makinig at tumalima sa aral ng Panginoon. Siya rin ay nagpuhos ng pabango sa paanan ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok. Santa Maria de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleofe, sa pangangalaga ng pamilya Bernardo at de la Cruz. Siya ay asawa ni Cleofas na disipulo ng Panginoon. Isa siya sa mga nakasama nila Maria at Juan na nakatayo sa paanan ng krus bago tuluyang nalagutan ng hininga si Jesus. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleofe, sa alaala ni Arturo de la Cruz at pangangalaga ni Jason de la Cruz. Siya ang ina ni Santiago Mata at Rudas Tadeo at ipinakalagay na pinsan ng mahal na Bibel. Isa siya sa mga kababaihang naglingkod kay Jesus at saksi ng ito'y ipako at mamatay sa krus. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, sa pangangalaga ng pamilya Sera Jose. Siya ang ina ni na Santiagong Matanda at San Juan Evangelista. Isa siya sa 3 Maria, kasama ni na Santa Maria Jacobe at Santa Maria Magdalena. Nasaksihan din niya ang kamatayan ni Jesus sa krus at isa siya sa mga unang nakaroon sa libingan ng muling mabuhay ang Panginoon. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, sa pangangalaga ni Noel Flores at pamilya.
tinaguriang apostol sa mga apostoles. Siya ang babaeng pinagpalayasan ni Jesus ng 7 demonyo, taliwas sa paniniwala ng karamihan. Hindi siya ang babaeng nahuling nakikiapid. Isa siya sa mga nanatili sa paanan ng krus, at isa rin siya sa mga unang pinagpakitaan ni Jesus nang muli itong mabuhay. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. San Juan Evangelista, sa pangangalaga ni Sita Pahati at pamilya, nang si Jesus ay dakpin, pahirapan at ipapos sa krus, tanging siya ang apostol na natiling sumunod kay Jesus. Nang muling mabuhay ang Panginoon, isa siya sa mga unang naging saksi nito. Siya rin ang nag-aruga sa mahal na Birhen bilang pagtupad sa habilin ni Jesus bago ito namatay sa krus. San Juan, Apostol at Evangelista, Ipanalangin mo kami. Mater Dolorosa, sa pangangalaga ng pamilya Sir Joseph at pangangasiwa ni Arlene Arquero, ang pagkakasala ng sangkatauhan ay nagdulot ng matinding dalamhati sa mahal na Birhen. Ang ating kaligtasan mula sa kasalanan ay ating nakamtan dahil sa tiniis na paghihirap at kamatayan ng kanyang minamahal na anak. Sa pagdadalamhati ni Maria, siya ay nakabihagi sa gawaing pagliligtas ni Jesus. Mahal na Birheng nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Sa ating pagsunod sa ating banal na prosesyon, ang lahat po ay hinihikayat na manalangin at lumalapili ang kapayapaan at kapaligiran, gayon din ang kaayusan ng ating prosesyon. muli po pagkatapos ng prosesyon ng paglilibing ay gaganapin ang rito ng paglilibing sa Santo Entierro sa loob ng ating simbahan. Kaya muli po hinihikayan ang bawat isa na makiisa sa gawain ito. Maraming salamat po sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.